Si Inday, mga kababayan, humihingi ng 2 billion pesos na budget para sa kanyang opisina sa Office of the Vice President. Humihingi siya sa Kongreso. Yan po ang balita dito. Sara Duterte 6 2 billion OBP budget for 2025. Diyan niya, Mr. Maravillas, dapat bang pagbigyan ng Kongreso yung hinihinging napakalaking budget ni Inday? Dapat siguro po pag-aralang mabuti. Kasi ang hinihingi po ni Inday na Nagpapagal mga malita at magtabagay sa mga isla ni opinyon pa at paglalantad sa katutuhan. What you see is what you get. Unisan. Budget. Sobra kadoble sa dating budget, mga kababayan, noon ng Office of the Vice President sa panahon po ni Leni Robredo. Si Leni Robredo po, less than 1 billion. Yan po, noong 2022, mga kababayan, si Leni Robredo, ang ni-request na budget sa Congress, 703 million pesos man lang po. Kasi ang Office of the Vice President, wala man pong ginagawa. Mga ceremonial man lang po ang trabaho ng Vice Presidente. Binigyan nga siya ng natrabaho as Deputy Secretary. Nag-resign siya. Ayaw magpagod. Ayaw magpagod ng isip. Gusto pasyal-pasyal lang, mga kababayan. Pero ang gustong budget, 2 billion pesos sa Office of the Vice President. Talaga niya na Mr. Maravilla sugapa. Ano gagawin mo sa 2 billion pesos? Di ba? Napaka mahal naman po ng spare time ng presidente. Di ba po ang gusto na niyang panindigan na spare time lang siya, designated survivor. Masyado naman pong napakamahal ng spare time. 2 billion. Tingin natin, mga kababayan, talagang sobra-sobra itong inihinging 2 billion pesos na budget for 2025 ni Inday Sara. Ano man gagawin niya sa 2 billion pesos? Siguro kailangang busisiin masyado. Busisiing maigi po ng Congress. Dapat si Inday mismo ang magpaliwanag po. Wala nang mga, kung sa amin sa Bicol kontinuasyon, cross-examine dapat ng Congress. Cross-examine talaga niya, Mr. Maravillas. Parang sa usgado. Ano ba? Pera yan ang bayan. Hindi nga niya na ipaliwanag ng maayos yung confidential funds, kung paano niya ginastos in 11 days po, mga kababayan. So, alangan man, bibigyan pa siya ng special treatment. Unang-una, wala man pong magandang contribution si Inday sa atin pong bansa. Sige lang ang pakyut po. Ayan 2.037 billion pala po yung hinihinging budget para po sa 2025 niya. So sabi dito, Duterte earlier said that her office daw, hindi na daw siya hihingi pa ng intelligence funds. Tulad nung nakaraan, may iniligay siyang 500 million na confidential intelligence funds. Siyempre, hindi na po siya hingi ng confidential funds. Unang-una, di man siya bibigyan. Sigurado po, reject sa Kongreso. So sabi dito, kasama daw sa 2 billion budget proposal ni Inday, ang breakdown niya, 188 million para sa pasweldo, personnel services, 1.7 billion para sa maintenance and other operating expenses. Grabing i-maintain po. Anong klaseng maintenance and operating expenses po? Bakit aabot ng 1.7 billion? Di ba kaduda-duda po? Baka gamitin lang ito, mga kababayan, sa politika. Tapos 56 million for capital outlays. So may mga bibilhin, mga kababayan, na kung ano-anong mga gamit
amounting to 56 million. Kailangan pong idetalye. At ito ba ay talagang kailangan ng kanyang opisina? Hindi pwede yung general description lang po ng pagkakagastusan. Dapat nakadetalye. Kasi nga po, this is from the taxes of the Philippines. Sa inyo, yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. People, yung ating mga kababayang Filipino po, hirap sa paghanap ng pera para sa pangangailangan ng pamilya. Pagkatapos, si Inday, ang dali lang niyang mag-request ng 2 billion pesos para sa operation ng kanyang opisina at 1.7 billion para sa maintenance and operating expenses niya. Ano yung i-maintain niya na kailangang gastusan ng 1.7 billion? Di ba? Pagkatapos kung makadiman pa sa PNP ng security, matindi po. At nang i-recall mga kababayan yung 75 man lang, may naiwan pang 358, nagtantrums. Kung ano-ano ng pigsasabi, pinagsasabi mga kababayan, inaway pa yung pulis. Tapos inakusa pa yung PNP, kinikasing daw yung kanyang bahay. Di ba? Pag ganyan ang pag-ugali ng opisyal, talagang napakahirap pagbigyan ng ganyan kadali yung mga request na tingin natin mga kababayan. Excessive po. Bakit nasabi nating excessive? Imagine, more than double sa dating budget ng Office of the Vice President. 700 million lang po yung budget. 2022, yun ang request niya, Yun lang ang hiningi ni Robredo. 703 million budget for 2022 ng kanyang opisina na mas bababa pa sa unang budget niyang 900 million. You see? Kung si Leni Robredo po, pababa yung budget niya, si Inday po, palobo. Talagang ang hilig mga kababayan gumastos ng pera ng bayan. Di ba? Tingnan niyo yung comparison niyo.
Of this figure, yung 703 million na na-request in 2022 ni Leni, 558.8 million para sa maintenance and operating expenses. So yung MOU ni Leni, 500 million lang. Si Inday 1.7 billion. Matindi. Tingnan ninyo, yung personal services niya 139.6 million lang. Si Inday po, 188 million personal services. Talagang matindi po. Ang daming tao niya. Di ba? Tapos, yung capital outlays, yung para sa mga bibili na mga gamit po, yung budget na linagay, ni-request ni Leni Robredo, 3.7 million pesos lang. Oh. Si Inday po, 56 million. Matindi. Ayan 56,400,000 ang capital outlays niya. Ano na lang yung pagbibibilhin niyang mga gamit po sa Office of the Vice President? Bakit ganon karami po ng pera na gusto niyang hingin sa Kongreso? Tingnan ninyo. The Office of the Vice President Staffing Summary Report also showed that Duterte will receive a total of 3,983,000 in salary for 2025. Logi talaga po. Wala bang ginagawa? 3 million. 3 million plus yung sinisweldo pero wala mang ginagawa po. Namimirwisyo pa. Sige lang ang tantrums. Napakamahal naman po ng sweldo ng tantrums queen. Di ba? Sabi dyan, her chief of staff will receive 2,270,000 in salary, while the assistant chief of staff will receive 2,900,000 for next year. Grabe po. Loging-logi mga kababayan kay Inday ang ating mga mamamayang Filipino. Dapat po ang panawagan na natin sa pagbalik ni Inday dito sa Pilipinas. Kasi hindi pa yata umuwi. Inday resign na po. Hindi na sa DepEd Secretary lang. Kasi nag-resign na siya sa DepEd. Okay na. Tahimik na ngayon yung DepEd po. At full of hope yung ating mga mag-aaral. So, sa Office of the Vice President na lang po, kailangan siguro Inday resign na po. Kasi nagiging threat lang siya mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tuloy-tuloy ang pagnanais na maisaayos po yung ating bansa. And in fact po, kahit yung mga dating opponent niya, political opponent niya, tulad po ni Coco Pimentel, maganda na po yung sinasabi, kahit doon sa kanyang kontrasona. Ayan po dito, in kontrasona, Pimentel shares proposals to Marcos. Ano sabi rito? Sabi ni Coco Pimentel, yung ating Pangulong Bongbong Marcos niya has delivered his best State of the Nation address or so na yet. Pero sa kanyang kontrasona, Pimentel took his time to enumerate what the Marcos administration should focus on addressing. He started with floods and how climate change should not be the reason na yung mga flood-related problems remain unsolved. Huwag natin i-blame yung high tide. There is no flood control project that deals with low tide only, nor can the blame be passed on the raging water because it is not already included in the definition of flood. In-emphasize niya mga kababayan yung poor flood management not only sa mga probinsya daw kundi sa Metro Manila. Madaling sabi, mga kababayan, sabi ni Pimentel, dapat may gawin talaga. Sa edukasyon naman po, sabi ni Pimentel, dapat yung ating educational system must be calibrated. On health sabi ni Pimentel, marami na-mention si Marcos. It was only just in right considering that health is what was being prioritized by Filipinos. In the end, Pimentel ended his speech by admitting he wanted the progressive Philippines and that this was, in fact, Marcos' best so na yet. So sabi po ni Pimentel, we may not be political allies we may not see eye to eye in our proposed solutions to our country's most pressing and serious problems. But
that SONA delivered by the President, convinced me of these things. That President Marcos loved his country and that he is trying his best. Sabi po ni Pimentel, di ba? Nakakatuwa na ang isang opposition leader po, kumbinsido siya na yung ating Pangulong Bongbong Marcos may totoong pagmamahal sa ating bansa. And our President is trying his best para maayos po yung ating bansa at ang buhay ng ating mga mamamayang Filipino. Di ba? Approve na approve? Ayos na ayos po. Para niya, Mr. Maravilla, sinampal ni Coco Pimentel yung mga nausog. Back to back na sampal. Kasi yung mga nausog, pinalalabas, yung mga Duterte na lang po ang may pagmamahal sa ating bansa. Baligtad po. Kaya nga po yun, kinaso na ni Trillanes yung mga Duterte. Damay pati yung asawa ni Inday. Yung kaso po, may relasyon pa sa war on drugs. Kasama si Pulong. Tapos may isa pa po, tungkol naman po sa frigate scam. I'll be filing another plunder case kay Duterte at Bongo tungkol doon sa frigate scam wherein ang binayaran ng Philippine Navy was not what was stated in the contract. They promised specific first-class equipment pero yan ang ginawa. Tapos ito yung kahapon, nirevive ni Trillanes yung kaso. May relasyon sa pagpalusot ng shipment ng droga po, ng shabu. So, yun man lang po, mga kababayan, ang mga mainit na balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.